tawagin mo na lang po ako sa pangalang Basilio. Itong aking ikukwento ay nangyari noong ako ay tumira sa probinsya ng aking lolo Godoy. Matagal na panahon ang nakaraan. Bale, ang lalawigan nila ay nasa bandang Luzon lang din, pero hindi ko na lang papangalanan yung eksaktong lugar. May malawak kasing taniman ng palay si lolo at kumukuha pa siya ng tauhan para magbantay sa bodega nila. Ngunit noong pinaalis na nga nila yung kanilang pinagbabantay doon, gawa ng nalaman nilang nagnanakaw pala ito ng kanilang palay. Ako na lamang yung pinatawag ni lolo at pinabantay roon. Ang sabi pa niya sa akin noon ay mas mapagkakatiwalaan pa nila yung kanilang apo, higit pa sa kung kanino man. Natuwa naman ako noon dahil sa halip na magmukmuk noon sa bahay at tumambay kasama yung aking mga tropa, ay magkakaroon ako ng trabaho at tiyak na hindi sayang yung aking oras. Noong naihanda ko na nga yung aking mga gamit na dadalhin, hindi na ako nagdalawang isip pa at agad na tumungo sa bayan ni na Lolo Godoy. Pagkarating ko doon, nataon din na mga 1 linggo pa lamang na natapos yung kanilang pag-aani. At dahil doon, iginala na muna ako ni na Lolo sa buong bukirin nila at inalam yung pasikot-sikot sa kanilang baryo. Hindi naman ako nahirapan sa kanilang bodega. Nasa bandang likuran lang din naman ng kanilang bahay. Ngunit wala silang kapitbahay, kaya mas madali silang puntiryahin ng mga magnanakaw. Yun daw yung kinababahala ni Lolo Godoy. Kahit paano raw, nabunutan na rin siya ng tinik nang tanggapin ko yung kanyang alok na ako na lamang yung magbantay sa kanilang bodega. Sa mga unang gabi ko sa bodega ay wala naman akong naranasang kakaiba. May flashlight, baril at meron naman akong batuta na ginagamit kung sakali mang merong pumasok doon. May nakahanda na rin akong itak na siyang ibinigay ni Lolo para pang tagaraw sa ahas kung sakaling may makita ko sa paligid. Ngunit dumaan yung mga araw at meron akong nakasagupang alam kong hindi naman magnanakaw at lalong hindi isang simpleng hayop lamang. Bandang 6:00 po noon, dahil marami nga yung mga dayami sa paligid ng bodega, inisip ko na baka pagbabahayan yon ng ahas. O kung hindi man ay mga dagang paniguradong pupuntirya sa mga palay ni na Lolo. Isa pa noon sa kinatatakutan ko ay baka merong kobrang gumala roon at matsyempuhang maapakan ko. Lalo at kapag nakagat ka nun, siguradong yun na yung katapusan mo. Sa kadahilan na ngayon, mas naging desidido nga ako na sunugin ang mga nagkalat doon na mga dayami. Pati na rin yung mga tuyong sanga. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagsisiga noon nang mapansin kong parang may kumakaloskos sa may bandang likuran ng bodega. Madilim na noon yung paligid, kaya't ginamit ko na nga yung flashlight para ilawan yung bahaging yon. Habang humakbang ako ng papalapit doon, sa hindi ko malamang dahilan, lumalakas yung kabog na aking dibdib. Kahit alam kong nasa tapat nga ako ng nasusunog na dayami, parang may kakaibang alinsangan akong nararamdaman noon. Inisip ko noon na baka dahil lang sa takot ko, kaya't ipinagpatuloy ko nga yung aking paglalakad. Pagkarating ko sa likod ng bodega, inilawan ko yung buong paligid, subalit wala akong nakita. Dahil doon, naisipan kong bumalik sa harapan dahil baka kumalat nga yung apoy roon. Nakatatlong hakbang na ako noon nang mapansin ko na parang may umaapak sa bubong ng bodega. Tumigil ako sa paglalakad para matyagan kung totoo nga ba yung aking naulinigan. Subalit nasakto ring pagkatigil ko ay nawala na yung mahinang ingay na aking naririnig. Doon nga ako napaisip na baka gawa lang ng lagaslas ng mga dahon yon. O kung hindi man ay lagatik lamang ng mga sanga na nasusunog. Bumalik na lamang ako sa may tapat ng bodega at binantayan yung mga sinunog ko hanggang matupok na rin po yon. Dumaan pa nga yung ilang sandali. Medyo nawawala na rin yung apoy sa sigang aking ginawa.
dahil natupok na nga rin yung mga dayami. Dadagdagan ko pa sana yon, subalit napatigil ako nang makarinig ako ng parang huni ng bibis sa paligid. Napakunot nga ako ng aking noo noon. Inilawan ko yung paligid ko. Dahil mahina lang yon, naisip kong baka nasa malapit lamang yon. Ilang minuto ko nang sinuyod yung aking paningin sa paligid. Sa tulong ng liwanag na mula sa flashlight. Pero wala talaga akong nakita. Biglaan na lang akong napamura noon nang may marinig akong ingay sa bubong ng bodega na parang merong bumagsak doon. Walang ano-ano. Nakakita ko sa ibabaw ng bodega ang parang anino ng isang ibon na may malapad na pakpak. Lumipad yon palayo at hindi ko na nga nalaman kung saan nga ba yon tumungo. Hindi ko alam kung ano ba talaga yung aninong yon. Subalit para hindi matakot, ay napagpasyahan ko na lamang muna na pumunta sa bahay ni na Lolo Godoy para makikain muna at makinood ng telebisyon. Habang kumakain noon, naikwento ko sa kanila yung patungkol sa anino ng ibon na aking nakita. Sinabi ko sa kanila na nagmula yun sa bubong ng bodega, kaya't natigilan si Lolo noon. Tinanong pa nga nito ako kung may narinig ba akong ingay sa paligid, kaya't sinabi ko yung patungkol sa mga naririnig ko. Saglit namang natulala si Lolo at nang mapatitig ulit siya sa akin, ay doon na nga ito nagwika. Sinabihan niya akong wag nang magpaabot ng hating gabi sa bodega at umuwi na lamang sa kanilang bahay. Dagdag pa nito, paniguradong aswang daw yung nakita ko at baka bumalik daw yun doon. Napatango naman ako sa kanya noon. Sinabi ko na lamang na may baril naman ako at itak na aking magagamit kung sakali. Pero yung saad ni Lolo ay hindi raw normal na nilalang ang posible kong makasagupa. Kaya't kailangan kong magdobli ingat. Hindi na lang din ako sumagot sa kanya at ipinagpatuloy yung aking pagkain. Pagkatapos kong kumain, nagpaalam na nga ako sa kanila na babalik sa bodega. Sinabi ko na lang kina Lolo na tatawag na lang ako bago mag 12:00. Habang naglalakad pabalik sa bodega, ay nagmamatsyag po ako noon. Iniisip ko na kapag may kakaiba sa paligid, hindi muna ako tutuloy at babalik na muna kina Lolo. Pero dahil wala naman akong ingay na narinig sa paligid, nagpatuloy nga ako hanggang sa makarating ako sa papag na naroroon lang din sa may tapat ng bodega nila Lolo. Nahiga ako roon habang nagmumuni-muni nang sa hindi ko inaasahan ay may narinig akong ingay sa likuran ng bodega. Hindi ako agad nakagalaw noon dahil pakiramdam ko ay nanlaki yung aking ulo at parang tumayo yung lahat ng aking mga balahibo sa aking batok. Ilang minuto pa noon nang magpasya kong bumangon at alamin na kung ano nga ba yung ingay sa likod ng bodega. Nang akmang hakbang na nga sana ako, meron akong narinig na malakas na kalabog sa yerong dingding sa may bandang likod ng imbaka ng mga palay. Parang sinisira po yun ng kung sino man. Agad na pumasok sa aking isipan na baka may magnanakaw at yun yung kanyang taktika para makapasok sa bodega. Kaya't napagpasyahan kong sa halip na dumiretso sa likod, bubuksan ko na lamang yung pintuan nun at abangan yung sino mang papasok. Iniisip ko pa nga po noon na makapagtatago rin naman ako ng mabuti roon dahil kabisado ko na nga yung bawat bahagi ng lugar. Marahan kong binuksan yung bodega at agad na naghanap ng pwesto. Pabulong pa akong napamura noon dahil nakita kong may butas nga yung dingding ng bodega at kasya roon yung isang tao. Dulot ng aking pagtataka, sa halip na magtago na lamang doon para abangan yung magnanakaw, nilibot ko yung bawat sulok ng bodega at inilawan. Medyo mataas ang mga nagpapatong-patong na mga sako ng palay roon.
kaya hindi ko magawang makita yung bawat sulok sa iisang pwesto lamang. Nasa kalagitnaan ako ng aking pagroronda sa loob ng bodega nang meron akong marinig na parang paghinga ng taong hinihika. Tila may kalakip yun na angil ng isang aso, kaya't inihanda ko na nga yung aking itak. Ang nasa isipan ko ng mga sandaling yon, kapag sugurin ako ng hayop na magnanakaw, ay hindi ako magdadalawang isip na tagain ito. Kalaunan, nagawa ko nang libutin yung 3 sulok ng bodega at isang bahagi na lamang yung hindi ko pa nga napupuntahan. Naglalakad na ako patungo sa bahaging yon nang makaramdam ako ng kakaibang kaba. Kahit pa na may agam-agam akong magpatuloy, hindi ko pinakinggan yung aking kutob. Hawak ko noon yung aking flashlight at pati na rin yung itak. Walang ano-ano, halos mapaigtad nga ako sa gulat nang makita ko yung isang malaking aso na naroroon. Parang nakadapa po ito sa lupa. Itataboy ko na sana yon, pero parang nawalan ako ng boses dulot ng takot. Kitang-kita ko kasi na ang malaking asong yon ay naging isang lalaking hubot-hubad. Tao po yon. Pero puno pa rin ng balahibo yung kanyang katawan. Agad akong napaisip kung ano nga ba yung nilalang na yon. Kaya noong lumingon nga po ito sa akin at akmang susunggaban ako, walang pagdadalawang isip ko siyang tinaga ng itak at nagawa ko siyang patamaan sa kanyang mukha. At kita kong lalong nagbaga yung kanyang mga mata. Muli siyang sumugod sa akin at mabuti na nga lang, sa kanya nakatuon yung aking pansin. Mabilis din akong gumalaw at sinubukan kong tagain ulit ito. Pero sa halip na yung aswang yung aking matamaan, ang isang sako ng pala yung napunit ng aking itak. Dinig kong parang naging mahina yung pag-angil ng nilalang noon. Muli pa sana itong aatake, pero nataon na tuluyang nawakwak yung sako at nagkalat sa sahig yung mga palay. Naging salitan yung pagtitig sa akin ng aswang noon at sa sahig kung saan nga nagkalat yung mga palay. Noong una, iniisip kong baka may kung anong pinaplano laban sa akin yung aswang na iyon. Kaya inambahan ko nga siyang tatagain. Naisip ko pang kapag hindi ko siya masugatan ulit, sa pagkakataong yon, ay babarilin ko na nga siya para tuluyan ng mamatay. Ngunit laking gulat ko nang sa halip na sunggaban ako, napayuko po ito at hindi ko alam kung ano yung kanyang ginagawa. Sinigawan ko nga yung aswang na umalis, ngunit parang wala itong naririnig. Dahil doon, walang takot akong humakbang patungo sa kanyang harapan. At binantaan ko nga po ito. Sinabi kong kapag hindi pa siya kumilos at umalis, ay doon na siya sa bodegang yon mamamatay. Napatitig lamang sa akin yung aswang at nanlisik lalo yung kanyang mga mata. Dinig ko pang umangil itong parang hayop. Napailing ako noon, gawa ng hindi ko nga alam yung nangyayari sa kanya. Hinintay ko siyang tumayo dahil agad ko nga siyang gigilitan sa leeg. Ngunit naging abala po siya sa kanyang ginagawa na hindi ko alam. Basta't parang hayop lamang itong nauulol. Agad nga akong napaisip na baka iniinda na nga ng aswang yung sugat na kanyang tinamo. Kaya't muli ko nga po itong sinubukang tagain. Pero muli ay nakaiwas pa rin po ito at kumalat ulit sa sahig yung mga butil ng palay dahil yun ulit yung aking tinamaan. Halatang iniinda ng nilalang noon yung kanyang sugat, pero hindi ko po ito magawang tamaan ulit, lalo at ayaw ko ring magpadalos-dalos sa aking mga ginagawa. Hindi ko na alam yung gagawin ko noon, kaya't wala nga akong nagawa kundi sumigaw na ng tulong para marinig ako nila lolo.
At nung wala ngang sumasagot, ay tumakbo na lamang ako papunta doon. Dahil mukhang delikado pa rin yung aswang kahit meron na po itong sugat sa kanyang mukha. Nang malaman kong gising pa nga si Lolo, agad kong sinabi sa kanya na merong aswang na naroon sa loob ng bodega. Napamura po ulit yung lolo ko noon at kinuha yung kanyang baril. At ang sabi nito, pinatay ko na lang sana yon. Salo talaga yung taong yun eh. Wika pa nga po nito pero naging tikom naman yung aking bibig. Sinamahan niya akong bumalik sa bodega. At nang buksan po namin yon, nakita naming dalawa na naroroon pa rin po yung nilalang. Napamura noon yung lolo ko at nang makita ng aswang na meron na siyang hawak na baril, doon na nga po yun nataranta. Na sinubukan pa rin po nitong tumakas pero dahil halatang iniinda po niya ang kanyang sugat, ay hindi na po ganun kabilis yung kilos nito. Mukhang tinamaan ko po yung kanyang mata nung tagayin ko siya sa kanyang mukha. At doon nga, ay makailang ulit po siyang binaril ni Lolo. Nagkalat po sa sahig noon yung kanyang dugo at naghalo na rin sa palay na nagkalat rin sa bodega. Napanganga na lang ako sa ginawa ni Lolo pero narinig kong sabi niya na yun lang yung nararapat sa nilalang na iyon. Sinabihan ako ni Lolo na tulungan ko siya para ilabas doon yung mabalahibong lalaki. Kaya hindi naman po ako noon nag-atupili. Pinagtulungan naming ilabas yon. At sa halip na itapon kung saan, napagpasyahan po ni Lolo na ilibing na lamang yon malapit sa nakatumpok na dumi ng kanyang alagang kalabaw. Doon po talaga namin yon nilibing. Hinding-hindi ko pa malilimutan. At matapos naming ilibing yon at matabunan yung hukay, pinala ko pa yung ibang dumi ng kalabaw at inilagay sa mismong pinaglibingan ng aswang na yon. Pagkatapos po nun, bumalik na kami sa bodega at sinunog na lamang namin sa labas yung mga butil ng palay na meron ng bahid ng dugo. Wala rin kaming pinagsabihan noon sa nangyari. At maging yung lola ko ay walang kaalam-alam noon. Napagpasyahan ko na lang din na sumama kay Lolo pauwi sa kanilang bahay pagkatapos naming gawin yon. Inilihim po namin yung tungkol dito at hindi pa rin po namin alam kung sino nga ba yung aswang na yon. Kahit ako nga hindi pa rin sigurado kung tama ba yung ginawa naming pagpatay sa nilalang na yon. Pero nakakatakot rin po talaga yon, kaya't hindi rin ako sigurado kung dapat pa ba yung buhayin. Dito ko na rin nga po ito tatapusin at maraming salamat po. Ibabahagi ko lang itong naging karanasan namin ng aking asawa noong 2001 dito sa isang probinsya na sakop ng Kabisayaan. Siya nga pala, tawagin niyo po akong Gino at ang asawa ko naman ay itago na lang natin sa pangalang Jessa. Dahil bagong kasal po kami noon, may tuturing kong sabik po talaga kami. Hindi lamang sa isa't isa, kung hindi pati na rin sa pagkakaroon ng anak. Palibhasa, ilang taon na lamang noon ay lampas na sa kalendaryo ang aming mga edad. At ayon nga sa aming kakilala, mahirap na raw yung magbuntis kapag lumagpas na sa 30. Bunsod po nito, sinusubukan naming dalawa ni Jessa yung makabuo. Isang araw, nagkaroon kami ng magandang balita dahil nagpositibo nga siya sa kanyang pregnancy test. Ipinangako ko po noon sa aking sarili na mas aalagaan ko nga siya lalo dahil magkakaroon na nga kami ng anak. Madalas noon, tuwing uuwi ako mula sa trabaho, dinadalhan ko nga siya ng prutas para may makain siyang masustansya. Tuwang-tuwa naman po ito dahil sa aking ginagawa. Kaya't isang araw, sabi niya sa akin na tutungo raw siya sa bayan para bumili nga ng kanyang mga lulutuin. Ayon pa sa kanya, nais raw niya akong gantihan sa kung anumang ginagawa ko sa kanya sa pamamagitan ng pagluluto. Alam niya kasi na paborito ko yung estopadong karne ng baboy, kaya't pinagpilitan po niyang lulutuan daw niya ako.
Dahil buntis nga yung aking asawa, ayaw kong magtampo ito sa akin. Hinayaan ko na lamang ito sa kung ano man yung kanyang gusto. Naisip ko pa nga po noon na ako na lang ang siyang haharap sa apoy kapag magluluto ito, dahil baka kung mapano pa nga yung sanggol na nasa sinapupunan nito. May pagkapraning lang din po ako talaga noon. Hinayaan ko na nga lang siyang umalis para mamalengke. Noong mga panahong yon, nasa 4 na buwan pa lamang yung kanyang tiyan. Kaya kahit papano ay hindi pa ganun kaselan at kadelikado para sa kanya. Ako naman, dahil wala akong trabaho ng araw na iyon, napagpasyahan ko na lamang na magpahinga muna. Inisip ko na tatansyahin ko na lang yung oras at kapag sa palagay ko ay malapit na siyang makauwi, ay aabangan ko siya sa gilid ng kalsada. Nakatulog nga ako noon, at nang magising ako, hindi na ako nakapaghilamos pa. Dumiretso na nga ako sa gilid ng kalsada para abangan yung aking asawa. Makalipas yung mahigit 10 minutong paghihintay sa kanya, dumating na rin yung tricycle na kanyang sinasakyan. Nagtaka pa nga ako noon kung bakit parang hindi maipinta ang kanyang mukha. Kaya't nagmadali nga akong lapitan ito at kinuha yung kanyang mga dala. Noong nagsimula na kaming maglakad pa uwi sa aming bahay, tinanong ko siya kung ano nga ba yung kanyang problema. Hindi naman ito nagdalawang isip at sinabi niya sa akin na may isang matandang babae raw na humipo sa kanyang tiyan. Pinagalitan naman daw niya yon dahil sa ginawa nito. Ngunit parang wala lang daw yon sa matanda. Umalis lamang yon at panay raw yung paglingon niya kay Jessa. Lalo pa akong nabahala noon nang pinagsabihan daw si Jessa ng magkakarne na wag nitong ipahipo ulit ang kanyang tiyan, lalong-lalo na nga sa matandang yon. Nagtanong naman ako kung bakit, at ang sabi ng asawa ko, aswang umano yung matandang yon at baka biktimahin daw siya. Nabahala naman ako noon, kaya't sinabi ko sa kanya na pupunta ako sa kakilala kong albularyo para makapagpagawa ng langis na kumukulo kapag merong aswang kung anumang masamang elemento sa paligid. Dahil hindi pa rin nawawala yung pagkunot ng noo ng aking asawa, tinanong ko nga siya kung may iba pa ba siyang naisabihin. Noong una ay nag-aalangan ito, ngunit nang pilitin ko siya, ay nagwika na rin siya kalaunan. Ayon pa nga sa kanya, pagkatapos hipuin ng matanda yung kanyang tiyan, sumakit daw yon at parang naninigas. Talo nga akong nabahala dahil doon, kaya't sinabihan ko siyang bilisan namin nang sa gayon ay makauwi kaagad kami. Pagdating namin sa bahay, pinagpahinga ko na lamang yung aking asawa at ako na lang yung nagluto. Iniisip ko pa noon na kapag matapos na nga kami sa pagkain, ay tutungo na ako sa kakilala kong albularyo. Bali yung kakilala kong albularyong yon ay ama ng isa kong barkada, kaya't alam kong malaki yung maitutulong nito sa amin. Pagkaluto nga ng misis ko ay kumain na rin kami at sinabi ko na rin sa kanya yung plano kong pagpunta sa albularyo. Dahil doon, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras noon at umalis na nga rin ako. Medyo may pag-aalinlangan pa ako noon na umalis at iwan yung asawa ko. Pero dahil naisip ko ngang tanghali naman yon at wala namang mga aswang sa kanya kung sakali, ay pinagpatuloy ko na nga yung aking plano. Pumunta nga ako ng mga panahong yon sa bahay ng aking kaibigan at nanghingi ako ng tulong sa kanyang amang albularyo. Sinabi ko sa kanya na nais ko sanang manghingi kung meron man siyang langis na bumubula kapag merong aswang sa paligid. At hindi naman ako tinanggihan ng ama ng aking kaibigan. At binigyan nga nito ako ng isang bote na naglalaman ng langis kung saan nga may nakababa doon na iba't ibang mga ugat. Nagpayo pa nga yung albularyo sa akin na kung maaari daw ay wag kong higpitan yung pagkakatakip sa bote dahil baka sumabog daw yon. Nagpasalamat naman ako sa kanya at matapos yon ay nagpaalam na rin akong uuwi. Subalit, bago ako tuluyang makaalis, nagwika pa yung albularyo na kung may problema raw kami
Wag lang akong mag-atubiling manghingi sa kanya ng tulong. Muli nga akong nagpasalamat dito at tuluyan na ring umalis at naglakad na rin pa uwi ng bahay. Habang naglalakad, may napansin akong isang matanda na patungo sa aking direksyon. Matandang babae. At dahil medyo malayo pa nga ito sa akin noon, hindi ko masyadong makita ang kanyang mukha. Noong mga sandaling yon, naisipan kong itago sa aking bulsa yung bote na merong lamang langis at nagpatuloy lang sa paglalakad. Noong nagkasalubong na nga po kami, sa hindi ko malamang dahilan, ay parang naging galit po yung kanyang mukha. Sinigawan niya ako bigla at kita kong nanlisik yung kanyang mga mata. Ako naman, dahil inisip ko na baka may saltik lamang sa utak yung matanda, hindi ko na lamang pinatulan pa at dumiretso lang ako sa aking paglalakad. Makalipas po noon yung ilang minuto, ganoon na lang yung pagkagulat ko dahil basang-basa yung aking suot na pantalon at sobrang init po noon. At kinuha ko na lamang yung langis na nasa aking bulsa. Noong tingnan ko nga po yon, nagulat ako dahil kumukulo po yon at umaapaw. Dahil doon, lalo ko pang niluwagan yung takip nun at napalingon na lang ako sa matandang nakasalubong ko nang makita kong lalo pang umapaw yung langis. Muntikan ko pa nga po noong mabitawan yung bote, pero tiniis ko po yung init nito. Ganoon na lang yung gulat ko noon dahil nang mapalingon ako sa matanda, bigla na lang po itong nawala. Hindi ko alam kung saan na nga ba ito nagtungo, pero nagsimula nang lumakas yung kabog ng aking puso. Naisip ko nga po noon yung asawa ko, kaya't minabuti ko nang bilisan yung pag-uwi sa aming bahay. Pagkarating ko sa aming bahay, naabutan ko nga yung asawa ko na nakahiga sa sahig habang hinahawakan yung kanyang tiyan. Agad ko siyang nilapitan at tinanong kung ano nga bang nangyari at napamura ko noong malaman ko kung ano nga ba yung nangyari noon noong wala ako. Ayon sa kanya, pinasok daw siya ng matandang babae na siyang humipo ng kanyang tiyan sa palengke. Lumakas po noon agad yung kabog ng dibdib ko at may kung anong kutob ako. Sinabi ko sa kanya na ilarawan yung matanda at muli akong napamura noong tumugma nga yung paglalarawan nito sa matandang pumasok sa bahay namin at yung matandang nakasalubong ko. Ayon pa nga sa kanya, hinipo daw ulit ng matanda yung kanyang tiyan at habang ginagawa daw niya iyon, ay naglalaway pa raw siya na parang may kung anong inuusal na hindi maintindihan ng asawa ko. Hindi ko alam kung ano yung aking gagawin noon. Gusto kong habulin yung matanda, pero alam ko rin na hindi ko na siya matatagpuan. Dahil doon, pinagpahinga ko na nga lang si Jessa at sinabihan na kapag nagpatuloy yung pagkirot ng kanyang tiyan at abutan kami ng mga 6 ng gabi, ay pupunta na kami sa albularyo para humingi ng tulong. Noong mga panahong yon, ipinakita ko sa kanya yung bote ng langis at sinabi ko na umaapaw yun at kumukulo nang meron akong makasalubong na matanda na tugmang-tugma sa kanyang inilarawan. Namulagat naman yung mata ni Jessa dahil doon. Inilagay ko sa bintanang katabi ng aming higaan ng boteng yon at nagsilbing palatandaan namin kung merong mga aswang sa paligid. Sa kabutihang palad naman, naging maayos naman yung kalagayan nito. At dahil doon, hindi na kami pumunta pa sa albularyo para manghingi ng tulong. Inakala naming tuloy-tuloy na po yun. Ngunit isang gabi, bigla akong naalimpungatan nang may marinig akong parang tumutulo sa aming sahig. Mag-alas 12 na po yun ng hating gabi, kaya tinatamad na sana akong tumayo. Ngunit noong makita kong kumukulo yung langis at umaapaw sa bote, doon nga ako napamura at agad na tumayo para lapitan yon. Mabilis kong kinuha yung takip nun at hinayaan ko na lang na bahagyang umapaw yon. Alam kong merong aswang sa paligid ng mga sandaling yon. Kaya ginising ko nga yung asawa ko para makapaghanda na rin.
Pinasuot ko nga siya ng bestida na kulay itim at pinahawa ko sa kanya yung sanggot. Wala kaming naririnig na paghuni ng gabing yon. Subalit, paro't parito ang mga yabag ng paa na parang umiikot sa aming bakuran. Dahil doon, inihanda ko na rin yung aking sarili. Kinuha ko nga yung aking itak at tumayo ako sa may tapat ng bintana. Habang naroroon ako, sa tulong ng sinag ng buwan, ay may nakita akong dambuhalang aso na pabalik-balik at parang hindi mapakali. Dahil doon, sinubukan kong kumuha ng kakaunting langis at inilagay yon sa takip ng bote. Sinubukan ko ngang isabo yun sa labas ng bahay habang walang humpay sa pagmumura. Makalipas pa nga yung ilang sandali, sa hindi ko malamang dahilan ay napasigaw nga yung asawa ko noon. Sinabi nito sa akin na sobrang sakit daw ng kanyang tiyan. At nang tignan ko nga po ito, nakita kong parang hirap na hirap po ito. Ganoon na lamang yung gulat ko nang makita kong may dugo na ngang tumutulo sa kanyang hita. Kinakabahan ako ng husto ng panahong yon. Dahil sa posibleng mangyari sa kanya at sa aming anak. Dahil doon, kahit na malalim na po yung gabi ay wala akong nagawa kung hindi yung isugod na lang po ito sa ospital. Bago nga kami lumabas ay kinuha ko nga yung bote ng langis at tinakpan yon nang hindi naman gaanong mahigpit. Tsaka nilagay ko nga po yon sa aking bulsa. Wala akong pakialam noon kahit medyo nag-iinit po yon. At pagkatapos kong gawin yon ay sinabihan ko nga si Jessa. Nahawakan niya yung sanggot at ang aking itak. Nang mahawakan na nga po niya yon ay kinarga ko siya palabas ng aming bahay. Dahil may kabigatan nga po ito gawa ng pagdadalang tao, kaya't medyo hirap ako sa pagtakbo. Dahil doon ay tanging paglalakad na lang yung ginagawa ko patungo doon sa may kalsada. Habang ganon nga po yung nangyayari, sigaw ako ng sigaw para humingi ng tulong. Hanggang sa mga panahong yon kasi, parang sinusundan po kami ng aswang. Ngunit dahil sa hawak na sanggot at itak ni Jessa, pati na rin yung langis na nasa aking bulsa, hindi gaanong nakalalapit sa amin yung aswang na yon. Ang tanging nakikita lamang namin noon ay yung anino ng ibon na makailang ulit na dumadaan sa aming ibabaw at talagang may kalakihan po yon. Sa kabutihang palad, may isang tricycle po noon na dumaan, kaya't pinara ko po agad yon para humingi ng tulong. Ayaw sanang magpasakay ng driver noon dahil uuwi na raw siya at medyo lasing na nga ito. Pero nagmakaawa po kami noon at sinabi na inaaswang kami at anumang oras kung hindi pa ito madala sa ospital ay baka makuna na nga po ito. Sinabi ko rin na dinudugo na nga ito. At dahil doon, parang nahimasmasan po yung lalaki at nawala sa kanyang kalasingan. Pinasakay po niya kami sa kanyang tricycle at agaran kaming dumiretso sa ospital. Ayaw pa sana niyang maniwalang inaaswang kami noon. Pero nang makita rin nga po niya yung paikot-ikot na ibon na parang sumusunod, doon na nga po siya kinabahan na tuluyan na ring naniwala. Noong nasa ospital kami, nagpasalamat po kami sa lalaking yon dahil napakalaking tulong po yung kanyang ginawa. At dahil sa kanya, ay nailigtas po yung sanggol na nasa sinapupunan ni Jessa. Ayon kasi sa naka-duty na doktor noon, kung nahuli pa raw kami ng mga ilang sandali, baka tuluyan na raw na napahamak yung asawa ko at nawala na sa amin yung sanggol. Hindi na rin po namin sinabi pa sa kanila kung ano nga ba talaga yung nangyari dahil alam naman po namin na hindi naman sila maniniwala. Hindi ko na noon iniisip yung itsura ko na hindi pa nga po ako nakapagbihis noon. Dahil labis lang natakot at pag-aalala yung aking naramdaman. Ang mas iniisip ko po noon ay yung kaligtasan ng aking mag-ina. Kalaunan, naging maayos naman po yung lagay nila at laking pasalamat ko po sa tsuper na tumulong sa amin.
Bago umalis yung driver noon, ay inabutan ko pa nga po siya ng pera. Pero hindi niya tinanggap at ang sabi nito ay tinulungan lang daw niya kami at hindi raw siya naghihintay ng kung anumang kapalit. Pagkatapos nga po noon ay nagpagawa na po kami ng samot-saring mga proteksyon upang hindi na po makalapit pa sa bahay yung kung sino mang aswang na yon. May ginawa rin pong orasyon yung albularyo nung pumunta po ito sa bahay. At meron po siyang mga nilibing sa paligid ng aming bakuran upang hindi raw kami gambalain pa ng aswang. At simula naman po noon ay naging maayos po yung lahat at naipanganak naman po yung aming anak. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po. Ako nga pala si Jude at ibabahagi ko lang din itong kwentong ito sa inyong channel. Bale, hindi ko ito personal na karanasan dahil nangyari ito noong hindi pa ako pinapanganak. Itong kwentong ito ay naging karanasan ng aking ina at ng kanyang nakababatang kapatid na tawagin po nating Tita Rita. Kasama rin pala rito yung isa nilang kapatid na lalaki. Nangyari po ito sa bahagi ng Samar, kung saan hindi pa gaanong magkakalapit yung mga kabahayan sa kanilang nayo noon. Noong mga panahong nangyari ito ay nasa edad na 20 anyos daw si nanay at yung tita ko naman ay 19 na taong gulang. Nasabi kong hindi pa ako pinapanganak dahil hindi pa nga nagkakilala si nanay at tatay ng panahong ito. Buwan daw yun ng Setyembre. Dahil nakaratay na lamang sa banig si Lola, naging salitan daw sila sa pagbabantay sa kanya. Dahil hindi nila ito hinahayaang mapag-isa sa kanyang kwarto. Dahil natatakot daw silang baka kapag balikan nila ito, ay wala na itong buhay. Isa pang ikinakabahala nila ay ang pagkakaroon ng silong ng kanilang bahay. Madalas daw nilang tignan yon, lalo na kapag gabi dahil baka may nakakapasok daw na aswang. Isang umaga nga po noon, dahil parehong maglalabas sa lumang balon si nanay at tita, nakiusap daw sila sa isa nilang kapatid na tawagin po nating Tito Roy. Na ito na nga muna yung tumingin kay Lola. Noong pumayag naman daw si Tito, agad daw silang tumungo sa may lumang balon na dala yung kanilang mga labahin. Bago nila simulan yung kanilang paglalaba, inisa-isa daw nila yung mga damit nila at tinignan dahil baka may naiwan daw doon. Laking gulat nga nila dahil hindi nila makita roon yung isang damit ni Lola. Ang sabi naman ni tita ay baka nakalimutan lamang daw nilang ilagay sa kanilang lalagyan o kung hindi man nagawa na nga nilang laban yon. Ngunit nanindigan si nanay na nasa basket daw yung naturang damit na yon at siya nga mismo yung naglagay nun. Kalaunan, dahil inisip nila na baka naiwala nila yung damit na yon habang patungo sila sa lumang balon, kaya't naisipan nga ni nanay na balikan yon sa kanilang dinaanan. At habang naglalakad dito, nakaramdam daw siya ng kakaibang kutob. Parang may ideya daw na pumasok sa kanyang isipan noon. Naninakaw nino man yung damit na yon ni Lola. Ngunit tuwing iniisip daw ni nanay kung sino nga ba yung posibleng magnakaw nun, ay wala namang tao na pumapasok sa kanyang isipan. Nakabalik si nanay sa kanilang bahay at sinubukan nga niyang hagilapin doon yung nawawalang damit ni Lola. Subalit hindi nga niya ito makita kahit nasaan man siya maghanap. At dahil doon, sumuko na raw si nanay noon at minabuting bumalik na lamang sa lumang balon para matulungan sa kanyang paglalaba ang kanyang kapatid. Naisip kasi niyang sayang yung oras noon at may iba pa silang dapat na gawin.
Tinulungan nga niya si tita sa kanyang paglalaba hanggang sa magawa na nga nila itong tapusin. Hindi nila hinanap pa yung damit na iyon ni Lola. Dahil mag-aaksaya lang nga sila ng kanilang oras. Kaya't hanggang matapos nga raw sila ay hindi na nga nila napag-usapan pa yung tungkol doon. Umuwi na agad sila at isinampa yung kanilang mga nilaban. At pagkatapos nga ay tinungo nila yung silid ni Lola tsaka tinanong ito patungkol sa kanyang nawawalang damit. Ayon pa nga kay Lola, nagawa nga niyang suotin yon at inilagay na raw ni Nanay yon sa may basket ng mga labahin. Sa kadahilan ng yon, lalo pang nagtaka si Nanay dahil hindi nga nila nalaban yon. Bunsod nito, naisip nilang baka may kumuha ng damit ni Lola. Ang naging palaisipan lang sa kanila noon ay kung sino nga ba yung kumuha at kung ano yung pakay ng taong kumuha ng damit ni Lola, dahil alam nilang luma na rin yon. Dumanoon yung mga araw at napansin nga ni Nanay na parang unti-unti raw na nanghihina si Lola. Naging madalas na rin daw yung kanyang pag-ubo at minsan pa raw ay hirap na itong huminga. Dahil wala naman silang pera para dalhin si Lola sa doktor, ay umasa na lang daw sila sa mga halamang gamot. Pero kahit na anong nilagang dahon pa yung ipainom nila kay Lola, ay hindi pa rin daw nawawala yung kanyang ubo. Nagkaroon na nga sila ng hinala noon na baka kinukulam ito. Ngunit dahil hindi naman naniniwala sa mga kulam itong si Tito, sinabi niya na walang kinalaman ang bagay na iyon sa pagkawala ng damit ni Lola. Sinabi pa nga niya kina Nanay na siya na lamang yung bahalang maghanap nun, dahil baka napagkatuwa ng mga aso tinangay na nga kung saan. Ayon pa nga sa kanya, malamang daw ay may naamoy yung aso roon o nalasahan, kaya't napagtripan niya nga itong damit ni Lola. Napatango na lamang si Nanay at Tita noon, tsaka hinayaan nga si Tito na umalis para hanapin yung damit ni Lola. Isa pang bagay yung nagbibigay ng pangamba kina Nanay noon, maliban sa usaping kulam, ay baka may nakakuhang aswang daw sa damit ni Lola. At maamoy niya nga si Lola sa pamamagitan nun. Ang malala pa doon ay baka balik-balikan nga raw nito si Lola at unti-untiin, lalo at isa nga sa mga tinatarget ng mga aswang ay yung mga taong merong sakit. Dumaan pa nga yung mga araw at lalo pang nanghina si Lola. Napapadalas na rin yung kanyang pag-ubo at parang may kasama na ring dugo. Sinasabihan naman siya ni Nanay na huwag dura ng dura sa may siwang ng sahig. Pero hindi nakikinig si Lola at wala naman daw kasing kakain ng kanyang idinura dahil wala naman silang alagang aso kahit pusa. Isang gabi, habang naghahanda para matulog, ay may narinig na ngang mga pagkahol si Nanay. Tinawag nga nito si Tita at tinanong ito kung saang banda raw ba tumatahol yung mga asong yon. Pareho na lamang silang nabahala noon nang malaman nila na papalapit ng papalapit sa kanilang bahay ang naturang mga pagkahol. Lumakas nga yung kabog ng kanilang puso dahil parang nagbabadya raw yun ng masamang signos. Parehong kinutuban ng hindi maganda si Nanay, kaya't ginisingan nila si Tito na noon ay nakainom nga raw. Agad naman daw itong nagtanong kung ano nga bang problema at ginising pa nga siya nila Nanay. Ngunit nang akmang sasagot na nga raw sana si Nanay, biglaan daw na napaungol si Lola na parang hirap sa kanyang paghinga. Napatakbo nga sila patungo sa kanyang kwarto. Ngunit nang naroon na nga sila, ay kita nilang himbing sa pagtulog ang kanilang ina. Dahil doon, nagkaroon nga sila ng kutob na hindi si Lola yung may gawa ng kanilang narinig. Sinabi ni Tita kay Tito na baka merong aswang sa paligid. Magsasalita pa nga sana yung tsuhin ko para kontrahin ito.
Ngunit sinabihan siya ni nanay na maiging tignan na lang niya dahil iba rin yung nakakasiguro. Pumayag naman daw si Tito at lumabas nga raw ito para tignan yung paligid. Pero sa isang kondisyon. Sasamahan daw siya ni nanay at ito raw yung humawak ng kanilang flashlight. Wala nang nagawa noon yung nanay ko kung hindi yung samahan nga si Tito. Pagkababa daw nila, agad nga nilang tinignan yung buong paligid ng bakuran. Nakailang balik na raw sila noon, maging yung mga silong ay kanila ring tinignan. Ngunit wala naman silang nakitang aswang o kahit na anong hayop doon. Babalik na sana si Tito sa loob ng kanilang bahay, pero hindi raw naging kumbinsido si nanay. Sinabi niya kay Tito na lalabas muna sila at mag-iikot sa paligid para siguraduhin na wala ng aswang doon. Subalit pareho silang natigilan noon at nagulantang. Nang makita nila yung damit ni Lola na nasa lupa, nagkatitigan nga si nanay at Tito dahil hindi nila alam kung paanong napunta yon doon dahil madalas naman daw na madadaanan yung parting yon. Ayon pa nga kay Tito, kung naroroon lang daw talaga yon nung una pa lang ay dapat nakita na nga nila yon. Dulot ng pagkakuryoso nilang dalawa, nilapitan nga nila yung damit. Pupulutin sana ni nanay yon at iuwi. Ngunit lalo silang nagulat nang makitang basang-basa na raw yon ng malapot na likidong parang laway. Sobrang lapot daw at lansa. Kaya't minabuti nga nilang hayaan na lamang iyon. Sinabi ni nanay kay Tito na merong aswang sa paligid. At malakas yung kanyang kutob na ninakaw ng aswang yung damit ni Lola. At yun yung rason kung bakit parang mas lumala nga yung sakit nito. Dahil doon ay napamura nga raw si Tito. Kahit pa na hindi siya naniniwala noon sa aswang. Kinakailangan pa rin niyang paniwalaan para maprotektahan si Lola. Noong mga panahong yon ay may nakita raw si nanay sa gilid ng kanyang paningin. At ayon pa sa kanya, parang anino raw ng aso na may mahahabang mga paa. Pero parang mas mataas daw yung nasa bandang likuran nito. At ayon pa nga kay nanay, ay pumasok daw yung asong yon sa loob ng kanilang bakuran. Dahil doon ay nagmadali na nga silang pumasok sa bakuran nila. Nang makapunta yon sa may silong ng kanilang bahay, dinig na dinig nila ang paghinga nito na parang hinihingal. At habang nasa ganong sitwasyon, yung nilalang na iyon ay naulinigan din nila na parang napapaungol si Lola na parang nahihirapan na ngang huminga. Habang patagal ng patagal noon, pansin nila na parang pahina na rin ang pahina ang ginagawang ingay ni Lola. Samantalang yung aso naman ay nakatingala lang daw sa may sahig. At paminsan-minsan ay sumisinghot pa raw yun sa lupa at parang may kung anong kinakain doon. Nakakadiri man po kung isipin. Pero yung kinakain yata nito ay yung mga dinudura na ring dugo ni Lola. Nagkaroon si nanay ng kutob na may hindi magandang mangyayari kay Lola dahil nga sa kanyang pag-ungol na parang nahihirapan na ito. Kaya't nagmadali nga silang pumasok sa bakuran. Noong makita na nga nila nang malapitan yung aso, ay doon nga nila napagtanto na itim pala talaga yung kulay nito at sobrang payat raw nito na parang isang buwang hindi kumain. Dahil sa ginawa nilang ingay, ay napalingon daw yung hayop na yon at napakapit na lang daw si nanay sa braso ni Tito. Nang makita nga nila na nagbabaga yung mga mata ng asong yon at naglalaway raw ito na parang nauulol. Sa kadahilanang yon, dumampot nga si nanay at Tito ng bato. Tsaka pinagtulungan daw nilang batuhin yung asong yon. Hindi sila tumigil habang pinagmumura yung naturang hayop. Nagagawa naman daw nilang tamaan yon. Pero himala raw na hindi man lang yun umatungal, na parang hindi nga nasasaktan.
Habang ginagawa daw nila yon, naging panay daw yung kanilang pagmumura. Hindi naman daw kasi nila malapitan yon dahil takot nga silang atakihin sila nito. Habang ganun nga yung nangyayari sa kanila, narinig daw nilang sumigaw ng napakalakas si tita. At sa kadahilan ng yon, mabilis nga silang pumasok sa loob ng bahay at tumungo na sa kwarto ni Lola. Pagdating araw nila roon, nagulat daw sila dahil naghihingalo na nga yung matanda. Lumapit daw si nanay roon at kinausap ito. Sinabi nila kung nais nang magpahinga ni Lola, ay magpahinga na ito at wag na silang intindihin. Lalo at matagal-tagal na rin daw itong nakaratay. Napatitig na lamang sa kanila si Lola at isang mahabang pagsinghap ang ginawa nito at tuluyan na raw itong nalagutan ng hininga. Sa halip na umiyak noon, ay nagmadaling bumalik sa may labas ng bahay si Tito. Dala nga niya ang kanyang baril noon at nilapitan niya yung silong kung saan nga nila nakita yung malaking aso. Naroroon pa rin daw yung asong yon at nanatili daw na nakatingala at animoy minamatsagan yung mga galaw ng taong nasa loob. Sa kadahilan ng yon, agad nga raw siyang binaril ni Tito at tinamaan daw yon sa may bandang tagiliran. Nagulat naman daw yung hayop at paika-ikang lumabas ng silong ng bahay. Nagulat naman daw yung hayop at paika-ikang lumabas sa may silong ng bahay. Agad raw siyang binaril ni Tito at tinamaan sa may bandang paa. At matapos matamaan ni Tito yung naturang nilalang, ay nagmadali raw itong lumayo sa kanilang bahay. Ganoon na lamang yung gulat ni Tito nang makita niya kung paanong nagawang lundagin ng aso yung mataas nilang bakod. Partida pa, meron na itong tama pero talagang mabilis pa rin daw at maliksi kung kumilos. Sa nasaksihan nga niyang iyon, ay naniwala na nga siyang isang aswang yung naturang hayop at malamang ngayon nga yung nang bibiktima kay Lola. Kaya ito binawian ng buhay. Sinubukan pa raw niyang habulin yung asong yon sa may labas ng kanilang bakuran. At ganoon na lamang yung kanyang pagmumura noong makita niyang tangay-tangay ng dambuhalang aso yung damit ni Lola na puno na nga ng laway. Sa kadahilan ng yon, tumibay daw yung paniniwala ni Tito na tama nga yung kanilang mga hinala. Hanggang sa nawala na rin daw yung nilalang nung hindi na rin daw ito maabot ng kanyang ilaw. Noong binuburol naman daw si Lola ay hindi nga nila ito hinayaang walang bantay. Dahil naisip nila na baka bumalik pa nga yung aswang na tumangay ng damit nito. Pero hanggang mailibing daw ay wala na ring aswang na bumalik pa. Naging palaisipan yon sa kanila pero wala na rin silang magawa kundi malungkot na lamang sa mga nangyari. Gayunpaman inisip na lang daw nila na mas maigi na rin yon. Lalo at matagal na rin daw na nagtitiis yung kanilang ina. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po sa inyong lahat. Tawagin niyo ako sa pangalang Delio. Tubong Masbate at dito na rin po talaga tumanda. Ako ay nasa 50 na rin po. May asawa na at malalaki na rin po yung mga anak. Nangyari ito noong ako'y binata pa, dito sa isang baryo sa Masbate, na noong araw ay may tuturing talagang liblib na baryo. Kilala ang pamilya namin na nagtitinda ng mga kakanin. Lahat na yata ng kakanin noon na maisip ko, ginagawa at ibinibenta ng pamilya ko. Sa 4 po kasing magkakapatid, 3 po doon yung babae at ako lang po yung solong lalaki. Bali yung nanay ko po at 3 kapatid ang nag-aasikaso po doon. Isama pa po yung 2 ko ring mga pinsan na babae, pati na rin po yung tatay ko na tumutulong din po. Ako naman po ay minsan lang din pong tumutulong. Marami po kasing bumibili at umu-order na pumupunta pa po talaga sa bahay kahit may pagkaliblib nga po yung baryo namin. Parang supplier na rin po kami noon sa ibang mga tindahan kung saan pinapatungan lang po ng mga ito ang produkto po namin para syempre kumita rin po sila.
Ganon po yung kabuhayan po namin noon. Nakakalungkot lang pong isipin na nung mawala na po yung mga magulang ko, nawala na rin po ng gana yung mga kapatid ko na ipagpatuloy po yon. Pero bago po nangyari yon, may karanasan po kami sa isang aswang na talagang una ko pong naalala simula po nang makinig ako sa mga kwento dito. Ang bahay po namin noon ay nag-uumpisa pa lang pong ipaayos, kaya may parte po na yero at meron naman pong parte na pawid pa rin po yung bubong. Dahil hindi pa nga po napapalitan lahat. Isa po ito sa mga naalala ko. Lalo at kami lang po ni tatay noon ang nagpalit ng yero sa isang side po ng bubong namin. Karamihan po sa mga bahay noon doon sa baryo, talagang pawid pa po. Meron din pong alam kasi sa pagkakarpentero yung tatay ko noon. Ako naman po ay alalay lang din. Araw-araw po, may mga nagpupunta po noon sa amin para bumili ng mga paninda po naming kakanin. Isang hapon, nagbabantay po ako noon ng anak ng Ate Jenny ko. Dahil sa amin pong magkakapatid, ang panganay lang po naming si Ate Jenny noon, yung merong anak nang mangyari po itong kwento. Wala pa pong kwenta yung napangasawa niya noon. Dahil bukod sa walang alam na trabaho, hindi talaga naghahanap buhay. Madalas rin pong nakahilata lang po sa bahay nila o di kaya naman po ay nakikipag-inuman sa kanyang mga barkada na puro po mga lasenggo. Kaya pati sa pagbabantay ng anak nila noon, na ilang buwan pa lang nga ng panahon po na ito, madalas po sa akin po napupunta. Ang bahay po nila Ate Jenny ay medyo malapit lang din po sa bahay namin. Mga nasa 3 minutong lakaran lang po siguro. Tuwing gabi po, nakaugalian na po namin ng mga kaibigan ko na doon tumambay sa may harap lang po ng bahay namin. Dahil may malaking puno po ng mangga doon na meron pong mga upuan sa ilalim. Nagkukwentuhan at asaran lang po kami din. Wala pa pong TV noon. At wala din po kaming hilig noon na makinig sa radyo. Isang gabi habang nakatambay po kami doon, bigla kaming nakarinig ng sigaw mula sa ate ko. Yung malakas po na sigaw na alam mo talagang may hindi magandang nangyari. Sigurado po kami noon na doon po yun sa kanilang bahay. Dahil kilala ko rin po yung boses po ng ate ko. Agad po akong tumalon noon sa sangang kinauupuan ko sa puno ng mangga. Sabay nagmadali po akong tumakbo sa bahay po nila ate. Bago po ako tumakbo, sinigawan ko po yung tatay ko tungkol doon. Sumunod naman din po sa akin ang mga kaibigan ko. Pagdating ko po doon, agad ko pong tinawag ang ate ko at nanginginig pa po yung boses po nito nung magtanong po siya kung ako ba daw talaga yon. Ilang beses pa po siyang nagtanong na hindi ko alam kung bakit. Na parang naninigurado po siya na ako nga po yung tumatawag sa labas. Nung pinagbuksan po niya ako, nakita ko pong nanginginig po talaga ang kamay nito. Ate, ano bang nangyari? Tanong ko po noon sa kanya. At ang tangi po nitong tugon, merong aswang bunso. Merong tiktik sa bubong kanina. Paulit-ulit po niyang sabi noon. Nahalatang takot na takot pa rin po ito. Lalo at wala na naman po doon yung magaling niyang asawa ng gabi po na yon. Ayon sa kanya, pinapatulog na raw niya ang bata at kinakanta-kantahan. Nang bigla raw siyang makaramdam na parang may naglalakad doon sa itaas ng bubong. Yung gasera na lang daw sa kwarto yung nakasindi noon. Dahil mukhang matutulog na nga raw po yung bata. Maya-maya pa, binaliwala pa po niya dahil medyo napapapikit na rin daw po siya. Nung bigla raw po niyang napansin na parang may gumagalaw sa itaas ng bubong na gawa sa pawid. Kinabahan daw agad siya pero nagkunwari siyang natutulog habang nakadilat pa rin ng bahagya ang kanyang isang mata. Tinitignan daw niyang parang may humahawi daw ng pawid doon sa isang parte ng bubong
sa taas mismo ng kanilang kinalalagyan ng pamangkin ko. Tinitignan daw yung mabuti ni ate hanggang sa napansin niyang tuluyan ng nahawi ang pawid doon banda at nakita nga niya yung gumagawa nun. Doon daw sa hinawing pawid nakita ni Ate Jenny ang isang imahe ng mukha ng kung anong nilalang na talagang kakilakilabot. Siyempre may gasera pa sa kwarto kaya naaaninag niya. Yung balat daw talaga na sobrang itim na itim. At ang una pa daw na sumilip ay yung mapupulang mata at nakita din ni ate yung pahaba daw ng uso nun na nakapasok ng araw sa hinawing parte ng pawid ng bubong. Grabe na raw ang kaba ng ate ko noon na nag-uunahan na ang mga butil ng pawis sa kanyang mukha pero hindi daw niya magawang sumigaw o magsalita o kahit man lang gumalaw. Nanginginig daw ang kanyang buong katawan dahil sa kaba. Lalo na nung mapansin po niya na may maitim at mahabang bagay na unti-unting bumababa papunta sa kanila ng pamangkin ko na galing mismo sa bunganga nang nilalang sa taas ng bubong. Hindi daw makagalaw si ate noon na parang naunahan siya ng takot. Ngunit kahit isang mata lang ang bahagyang nakadilat, nakikita daw talaga niya ang nangyayari. Lalo at may gaserang nakasindi sa loob ng kwarto. Dahan-dahan daw na bumababa ang dila at itim na itim daw yon na animoy isang napakaliit na ahas o parang uod. Sentro daw po yon sa pwesto ng bata. Ngunit nang malapit na raw yon, naabot na ng kamay ng ate ko. Doon na raw niya pilit na nilabanan ng takot at gumalaw na raw siya. Sabay sinubukan niyang hilahin ang malamang ay dila nga po ng aswang. Ngunit nung hinawakan po niya, sobrang dulas daw po nun na kahit mahigpit yung kanyang hawak, hindi man lang niya nagawang hilahin, Sir Dan. Ang talim daw ng tingin sa kanya ng nilalang. Pero dahil sa kanyang pagsigaw na ginawa, nagdalawang isip din siguro yung aswang na talagang umatake. Siguro narinig o nakita din po ng aswang na agad kaming nagtakbuhan doon nung sumigaw po yung ate ko. Itinuro pa ni ate ang parte kung saan sumilip yung aswang at klaro po talaga yon na hindi pa nakabalik ang mga pawid sa pagkakahawi po doon. Sasabihin ko pa lang po sana na doon na matulog si ate sa bahay namin dahil mukhang wala namang balak umuwi ng maaga ang magaling niyang asawa. Nang bigla po kaming makarinig ulit na parang meron po talagang naglalakad sa bubong. Yung tipong mabigat na halatang kakaiba. Mukhang habang abala si ate sa pagpapaliwanag sa nangyari ay hindi naman pala umalis doon ang hayop na aswang na yon. Agad naming isinara ang pinto at sinabihan ko ang mga kaibigan ko noon na kumuha ng kahit anong armas. Ngunit sa punto po na yon, halos sabay talagang dumating si tatay at ang asawa ni ate. Sumigaw po noon si tatay na kung ano nga ba daw yung nangyari. Habang yung asawa naman po ni ate, naabutan pang merong kung ano doon sa itaas ng kanilang bubong kaya napasigaw din po ito. Doon na po namin narinig noon na parang meron pong tumalon mula sa bubong. Nang makita po siguro nito yung aking bayaw, mabilis po itong tumakas. Iyak po ng iyak noon si ate na halatang na-trauma po talaga sa kanyang nasaksihan. Kahit sino naman po siguro, matatakot po talaga. Sinabihan po sila ni tatay na doon na muna matulog sa amin. Pagdating po namin sa bahay noon, napansin po naming medyo nilalagnat po yung bata. Siguro ay matagal na po siyang sinusubukang kunin ng aswang po na yon. Inaaswang na po niya at binabalik-balikan. Kinaumagahan po niyan, agad pong nagtawag ng albularyo. Napag-usapan po naming walang magsasalita sa amin ng kahit ano.
At hayaan ng albularyo na magsabi ng kanyang malalaman nung tignan niya ang bata. At ang unang salitang sinabi po ng albularyo pagkatapos niyang tignan ng aking pamangkin, walang iba kundi Tik-Tik. Yun din talaga ang una nitong sinabi. Ayon sa kanya, binibisita daw sila ate ng Tik-Tik. At isa raw ito sa mga dumadayo doon sa bahay para bumili ng mga paninda naming kakanin. Mukhang nakursunadahan talaga nito ang bata dahil nakikita daw niya sa tuwing napupunta siya doon. Sinabihan namin ng albularyo noon na wag na munang umuwi at baka pumunta doon sa bahay ang aswang na yon ng araw din na yon syempre para kunwari ay bumili ulit ng kakanin. Pero makikibalita lang din. Mga bandang 9:00 po ng umaga, meron pong isang babaeng dumating na sobrang pamilyar po sa amin dahil madalas nga pong bumili ng kakanin sa bahay. Nakaangkas po siya sa isang lalaking sakay po ng isang motor. Napatayo po ang albularyo noon nang makita po niya ang babae na ang ibig sabihin po, yun na po yung aswang na inaabangan namin. Pero agad din po siyang napansin ng babae po na yon bago pa man po ito makababa sa kanyang sinasakyan. Na agad-agad din po niyang pinalis ang driver na halatang naramdaman po nito na albularyo po yung kasama namin. Mabilis po yung umalis na wala man lang po kaming nagawa, lalo at wala naman din po kaming masasakyan para habulin po yon. Sigurado po ang albularyo na yun na raw yung hinahanap namin, pero hindi namin alam ang pangalan ng babae at kung saan siya nakatira. Siyempre sa dami po ng pumupunta doon, hindi na po namin inaalam ang mga pangalan ng lahat o kung saan ba ito nakatira. Simula po ng araw na yon, hindi na po bumalik pang muli doon ang babaeng yon. Yung bahay din po nila ate, nilipat po namin sa mismong tabi lang po ng bahay namin. Lalo at kubo lang din po yon. Binuhat lang po namin kasama ang iba pang kababaryo. Dito na rin po nagtatapos ang kwento kong ito. Salamat po kung tinapos mo po ito. Paalam.